Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, November 16 na po, 2024, meron po tayong pinaka-latest na weather update dito po kay Typhoon Pipito. Ito po ay nararamdaman ng lakas dito sa malaking bahagi po ng Bicol Region. At una po itong tatama sa malaking bahagi po ng Catanduanes ngayong araw, lalong-lalo na po mamayang gabi. Pero bago natin alamin ang kanyang pinaka-latest track, intensity, lokasyon at yung mga lugar na posibleng maapektuhan, i-make sure nyo po na nakasubscribe kayo sa ating channel at nakahit ang notification bell para ma-notify ko po kayo ng mabilisan sa mga susunod po natin na weather update. So alamin na muna natin nasa na ba ngayon itong si Bagyong Pipito mga kaibigan, at ngayon nakahanda na po ba ang lahat dahil itong si Bagyong Pipito ay masasabi natin na medyo malakas na bagyo talaga, malakas po talaga na bagyo, at sa mga update may potential ito or may posibilidad na maging super typhoon, pero hindi naman natin inaalis yung mga posibilidad na magkaroon po ng pagbabago, posibleng humina at hindi na rin maging super typhoon. So hindi natin inaalis yung ganung mga pag-asa mga kaibigan. At tignan natin kaninang alas 2 po ng madaling araw, ito pong si Bagyong Pipito or Typhoon Pipito ay may lokasyon pong 270 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar, at nasa 155 kilometers per hour. Ang lakas ng kanyang hangin, typhoon category pa rin po. Pa-west-northwest ang kilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. Medyo mabilis pa yung kilos niya. At mamayang alas 2 naman po ng hapon, ay ito naman si Bagyong Pipito ay may layong 140 kilometers east of northeast of Catarman, Northern Samar, at mas lumakas na ho siya sa 175 kilometers per hour. Typhoon category pa rin, pa-west-northwest ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Sunod nating alamin, ipapakita ko sa inyo yung kanyang track mga kaibigan, which is eto yung mga lugar na posible niyang daanan. Tignan muna natin, no? Eto ho ang sinasabi natin. At kita nyo yung T na yan, ibig sabihin yan typhoon category. At nakita nyo talagang tatahakin niya ang ilang bahagi dyan ng Catanduanes, Central Luzon, North Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas. Yan po yung mga lugar, pero hihimay-himayin natin yan para po yung mga tinatanong nyo mga kaibigan ay masagot natin dito po sa update natin mga kaibigan. At kailan nga ba lalabas itong si Bagyong Pipito? Siyempre, inaalam natin yung duration niya kung gaano siya katagal. Magbibigay ng pinsala o mamiminsalan, hopefully wag naman sanang maminsala, no? Pero siyempre, pag malakas na bagyo, nakahanda naman tayo, may pinsala man pero hindi magiging mas matindi. Inaasahan itong si Typhoon Pipito, lalabas pa ito ng ating PAR sa November 18 pa po, alas 2 ng hapon. At tignan nyo mabuti, no? Yung November 18 na yan, na 2 p.m., ito po, kapag ganito po ang sign niya, super typhoon category yan or malakas talaga na bagyo. Pero ang kagandahan nito, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, which is dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Pero may epekto pa rin yung trap or extension po ng kanyang hangin sa malaking bahagi po mga kaibigan ng North Luzon at Central Luzon. So ngayon, mga kaibigan, ay maaapektuhan po nito nga pong si Bagyong Pipito ang malaking bahagi po ng Eastern Visayas, at nagsimula na, nararamdaman na dyan mga kaibigan etong lakas ng hangin. Medyo hindi pa naman ganoon kalakas, nasa category pa lamang ng signal number 1 hanggang signal number 2, pero take note, posible maitaas hanggang signal number 4 once na mas lumapit pa etong si Bagyong Pipito. At una niya pong tatamaan, ito, take note yung mga kaibigan, una siyang mamiminsala or dun siya maglalandfall ng unang beses dito po sa area ng Catanduanes. At bukod dyan, apektado ang ilang bahagi ng Metro Manila, Northern Luzon, Central Luzon, Bicol Region, at ilang bahagi ng Calabarzon. Well, i-check ko natin mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo one by one para din makita natin, no? Or para din malaman nyo, kasi yung iba ang sinasabi sa update natin, pag sinabing Bicol Region, siyempre malawak nga naman yon. Hindi po lahat alam mga kaibigan. So isa-isahin muna natin yan. Alamin muna natin yung mga maapektuhan itong si Typhoon Pipito habang mas lumalapit siya dito sa Bicol Region. So mga kaibigan, sa Bicol Region mga kaibigan, apektado ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, sinabi ko yan, Masbate at Sorsogon. At dahil nga po una siyang mamiminsala o unang tatamaan, maglalandfall itong si Bagyong Pipito sa Catanduanes, apektado naman ng mga bayan ng Catanduanes, ito pong Birac, Bato, Baras, Gigmoto, Pandan, San Andres, San Miguel, Biga, Panganiban, Bogamonok, Karamoran, yung mga lugar ho na yan, mag-ingat tayo
sa posible nga pong malakas na hangin dahil direkta yung mata mismo nito nga pong si Typhoon Pipito. Inaasahan ng malakas na hangin dyan na posibleng umabot po hanggang signal number 4 na category na lakas ng hangin. So ang sinasabi nila, mas marami ba yung tubig or mas malakas yung hangin? Kapag ganito pong sentro ng mata ng bagyo, mas malakas po yung hangin mga kaibigan at hindi ganoon kalakas ang pag-uulan. Pero kapag trap or extension naman ng hangin na nakakaapekto sa lugar, mas marami po yung tubig kaysa dun sa lakas ng hangin. So eto nga mga kaibigan, yung mga apektado, malalapit na lugar, doon nga po sa mismong pinaglandpulan niya, dyan sa may Catanduanes, ang Metro Manila apektado. So anong bahagi ng Metro Manila? Malawak yan. Sabihin ko sa inyo isa-isa. Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, malawak ang Pasig mga kaibigan, apektado dyan, Pateros, ilang bahagi ng Quezon City, San Juan at Taguig. So karamihan po dyan sa Metro Manila ay mababa ang lugar at mabilis pong binabaha. So may mga hazard zone dyan na talagang laging binabaha pag umulan lamang ng 1 hanggang 2 oras. So siguraduhin na meron tayong sapat na pangangailangan or may mga evacuation center na pwede yung likasan in case magkaroon na po or magbigay na ng malawakang epekto etong si Typhoon Pipito dyan sa mga lugar po sa Metro Manila na aking binanggit. So dito tayo mga kaibigan sa ilang bahagi naman ng Central Luzon, no? Marami ka nagtatanong sa atin. Ang Aurora, Bataan, Bulacan. Sa Bulacan malawak, especially sa San Jose del Monte, Bulacan, dahil nasa boundary yan ng Caloocan mga kaibigan, apektado dyan. Nueva Ecija, apektado rin, Pampanga, Tarlac at Zambales, no? Karamihan sa mga lugar na yan, hindi naman ganoon karami yung mababang area, no? Especially sa Bulacan, medyo mataas pero mag-ingat pa rin tayo sa banta ng pagbaha at doon din sa mga landslide prone area, yung mga medyo matataas na lugar. At dito naman tayo sa North Luzon. So bakit North Luzon mga kaibigan? Alam naman natin, dinaanan na yan ng mga sumunod na bagyo. Apektado yan ng trap or extension po ng hangin, pero hindi ng direktang mata or sentro ng bagyo. Apektado ang Ilocos Region, Cagayan Valley Region at Central Luzon Region, Cordillera Administrative Region mga kaibigan. Yan po yung mga lugar na maapektuhan, no? Kaya mag-ingat tayo. Pag sinabi ho natin mga kaibigan na Ilocos Region, kasama dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Pag sinabi naman natin na Cagayan Valley Region, kasi medyo malawak na yan, kasama ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Pag sinabi naman na Central Luzon, tulad ng aking sinabi, ito na nga, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Nakapaloob na po yan. So ang Bicol Region, apektado rin ng extension ng hangin dahil nga halos magkakalapit lamang yung mga lugar na yan. At ito nga pong trap ng bagyo ay medyo malawak din ang nasa sakop. Sa Bicol Region ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, diyan naglalandfall o maglalandfall unang beses, no? Or pinakauna, Masbate, Sorsogon. Mag-ingat tayo dyan sa malalakas na hangin na posibleng maidulot nga po nitong si Bagyong Pipito. Ngayon mga kaibigan ko, no, tulad nito na malakas ang magiging epekto nito nga pong si Bagyong Pipito. Ano yung mga senaryo na ating inaasahan kapag ganito? Unang-una mga kaibigan, kung makikita nyo, halos diretso lamang or halos straight lamang yung dadaanan nga po nitong si Bagyong Pipito or Typhoon Pipito. Hindi po siya nag-record, walang nangyaring ganon at eto nasa typhoon category pa. Ang ipagpasalamat natin ngayon hindi maging super typhoon category itong si Bagyong Pipito na nasa loob ng ating Philippine landmass. Marami din nagsasabi dyan nga daw sa may bandang Metro Manila, Central Luzon, wala daw pong mga kabundukan. Well, maraming mga bundok dyan mga kaibigan. Hindi man ganoon katataas pero makakatulong yon para magbigay ng paghina man lang kahit kakaunti dito nga po sa Bagyong Pipito na ito. At yung mga puno natin dyan, no? Alam naman natin sa Metro Manila, halos kakaunti na lamang yung mga puno pero may mga area pa rin na talaga nagtanim ng puno para nga po mas makapigil ito, no? Nakita nyo naman yung ginawang pinsala nga po ni Ophel dyan sa ilang bahagi po ng Extreme Northern Luzon, talagang matindi ho. Pero nakita nyo, nakakatulong yung kalikasan. Kaya nga mas maganda kapag ganitong may mga bagyo, yung mga puno natin hindi natin pinuputol bagkos
inaalagaan pa dahil sila yung nagbibigay po ng paghina doon sa bagyo. So ngayon, ang sinasabi ko, unang-una, lagi kayong maging inform. Lagi tayong maging inform sa lagay ng panahon. Kaya nga po, ang sinasabi ko, kailangan nakahit ang notification bell nyo para pag may update tayo, automatically snap, nakikita nyo agad, no? At nawawarningan ko po kayo sa lagay ng ating panahon. Pangalawa mga kaibigan, ay i-safety natin yung mga gamit natin, lalong-lalo na po dyan sa Metro Manila, Central Luzon, marami diyang mababang lugar na lagi pong binabaha, no? Alam natin, yung mga naunang bagyo, hindi diyan naapektuhan or extension lamang ng hangin. Pero this time, medyo talagang dapat mag-ingat tayo. Nagbigay na rin po, no, ang ating pamahalaan ng mga light materials na pwedeng magamit, no? Yung mga plywood na pantakip po sa mga bahay na medyo walang tabing, mga kaibigan. Mga yero na palit po doon sa mga medyo sirana. Diyan, especially sa Catanduanes, nagbigay na ho sila dyan. At yung mga ibang nakatira dyan sa mga low-lying area sa Catanduanes, yung mga bahain po dyan, nagkaroon po ng forced evacuation, inilipat po sa mas safe na lugar dahil po, itong si Bagyong Pipito ay talagang ina-expect natin na medyo malakas, no? Pero ang prayer natin, humina po ito bago mag-landfall or pag nag-landfall sa ating Philippine landmass. Dahil syempre ayaw naman natin ng sobrang lakas na bagyo. Mahirap ho yun mga kaibigan. At talagang kahit sino ay hindi gugustuhin na mapinsala, no, yung bayan nila. At ngayon din mga kaibigan, meron tayong nakataas na storm wind signal number 2 sa ilang bahagi po mga kaibigan ng eastern portion ng Northern Samar. At meron ding apektado rin ang northern portion po ng Eastern Samar. Yun nga, ang ilang bahagi din ng northeastern portion ng Samar. Yan po ay merong warning lead time na 24 oras, 62 to 88 kilometers per hour ang lakas ng hangin, kaya mag-ingat pa rin po tayo. May storm wind signal number 1 naman tayo sa ilang bahagi po ng Aurora, Quezon, eastern portion po ng Laguna, at kasama rin dyan ang ilang bahagi po ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Kasama rin at apektado rin ang ilang bahagi ng Visayas area. Ito pong the rest ng Northern Samar, the rest po ng Eastern Samar, the rest at ng Samar at kasama din ng Biliran. Pasensya na ho kung medyo nagkakautal-utal tayo mga kaibigan dahil siyempre yung pag-update ko talaga mula sa puso po para din sa ating mga kababayan. So ngayon mga kaibigan, yung binanggit ko na may warning signal na hanggang number 2, posible yang maitaas ngayong araw hanggang signal number 4 in case mas lumapit or mas lumakas, ito pong si Bagyong Pipito. May mga kino-consider tayo dyan bago magtaas ng warning signal ng Pag-asa, no? Pag lumapit yung pinaka-sentro or mata, ito nga pong si Bagyong Pipito. So tulad ng aking sinasabi din, no, magkaroon din tayo ng constant or ng maayos na communication plan kung ano yung dapat nating gawin sa ganitong klaseng sitwasyon na merong malalakas na bagyo. At yung panghuli natin mga kaibigan, manatili tayo sa ating mga kabahayan, mas safe po tayo dyan. At dahil nga po, etong si Bagyong Pipito ay halos ngayong weekend magbibigay ng malalakas na pag-uulan, hangin sa malaking bahagi po ng Central at North Luzon mga kaibigan. Inaasahan natin na pagdating po ng Lunes ay posibleng wala pang pasok yung mga lugar na maaapektuhan dahil nga inaasahan na hanggang 3 araw ito sa loob ng ating Philippine landmass. At sa pang 3 days niya, ito yung unti-unti nang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon mga kaibigan, tanong ng ating mga kababayan, meron daw po bang panibagong bagyo or may kasunod ba na bagyo? Etong si Bagyong Pipito. Upon checking po sa ating pinaka-radar mga kaibigan at sa update ng ating weather forecast, wala po tayong minomonitor ngayon na panibagong bagyo na kasunod nito nga pong si Typhoon Pipito, which is ipagpasalamat natin sa Diyos dahil nga po sa sunod-sunod na mga bagyo, no, ay eto, wala na pong kasunod mga kaibigan. Ngayon, tapusin na lamang natin at talagang paghandaan, maging maingat tayo dahil nga itong si Bagyong Pipito, medyo tahimik pa ang ilang bahagi ng Metro Manila, lalo na po kahapon, no, sobrang init pa, pero yun po ang delikado, yung mainit talaga na panahon, tapos may bagyo, matindi talaga minsan yung nagiging pinsala, pero tinitignan natin yung mga positive side na magbago or magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito nga pong si
Bagyong Pipito. So mga kaibigan ko, napansin nyo rin hindi natin masyadong hinahype etong si Bagyong Pipito, no? Nililimitahan natin yung ating mga titles, no, para yung ating mga elders na nakikinig ay hindi po masyadong kabahan. Kasi marami talaga ngayon sobrang natatakot dahil nga ang sinabi sa update, super typhoon talaga siya na category. Pero ang ginagawa natin yung medyo mas mababa doon para hindi po sila masyak, mabigla. Nakakatakot po kasi talaga pag sinabing super typhoon mga kaibigan, kahit gaano po katibay ang inyong bubong. Once na direkta yung tinamaan ng sentro or mata nitong Bagyong Pipito, talagang matatanggal yung mga nakakabit dyan mga kaibigan. So mag-ingat at doble ingat po tayo. So yun lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Mamaya ulit i-update ko kayo dito kay Bagyong Pipito. And please huwag na huwag yung kakalimutan na i-like, i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit ng notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.